Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang lihim na hardin sa Baguio na puno ng misteryo at kababalaghan? Sa video na ito, malalaman niyo kung paano ang isang simpleng pagbisita ay nauwi sa isang nakakatakot na karanasan na hindi malilimutan. Sumama kay Shirley habang siya ay naglalakbay sa isang hardin na pinagbabawalan sa kanya, dala ang kanyang baong chicken adobo. Ngunit sa kanyang pagpasok, makikilala niya ang mga nilalang na magbibigay ng ginto kapalit ng kanyang pagkain. Ngunit may kapalit na hindi niya inaasahan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Shirley at salamat sa inyong interes sa aking kwento. Nakatira kami sa isang maliit na baryo sa Baguio. Lumaki ako sa pakikinig sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa mga kababalaghan sa aming lugar. May maliit kaming tindahan ng mga gulay at prutas at si tatay naman ay nagtatrabaho bilang karpintero. Malapit ako sa aking pamilya, lalo na kay nanay na laging nag-aalala sa akin. Itong kwento ko ay nagsimula noong isang araw na nagdesisyon akong tuklasin ang isang lugar na matagal nang pinagbabawalan sa akin. Mainit ang sikat ng araw sa Baguio, ngunit malamig ang simoy ng hangin. Nasa harap ako ng isang matandang bahay, hawak ang baong chicken adobo. Ang paligid ay tahimik at ang mga anino ay tila nagtatago ng mga lihim. Lumakad ako papunta sa hardin. Ang mga matatandang puno ng mangga ay tila nag-aanyaya. Naririnig ko ang mga kwento ng nanay ko tungkol sa lugar na ito. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking kuryosidad. Huwag kang pupunta doon, Shirley, sabi ng nanay ko. May mga nilalang sa hardin na yan na hindi mo dapat pakialaman. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin na tila may mga matang nakamasid sa akin. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita kundi ang mga anino ng mga puno. Habang pinapakain ko ang mga nilalang ng chicken adobo, napansin ko ang kanilang kakaibang anyo at kilos. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, ngunit sa halip na matakot, mas lalo akong naakit sa kanilang misteryo. Sa bawat pagbisita ko sa hardin, dala ko ang mas maraming chicken adobo. Ang mga nilalang ay nasisiyahan sa aking dala at ako'y naging pamilyar sa kanila. Sa ikalimang pagbisita ko, nagpasya akong humingi ng pabor. Kailangan ko ng tulong ninyo, sabi ko. Naghihirap ang pamilya ko at may sakit ang tatay ko. Maaari ba kayong magbigay ng ginto kapalit ng mas maraming chicken adobo? Tahimik muna ang mga nilalang at naramdaman ko ang bigat ng kanilang desisyon bago pa sila sumagot. Tumango ang mga nilalang at may isang nagsalita. Pumapayag kami, Shirley, ngunit tandaan mo may kapalit ang lahat ng bagay. Lumabas ako ng hardin na may pag-asa sa puso. Alam kong mababago na ang aming buhay dahil sa tulong ng mga nilalang. Sa susunod na pagbisita ko, dala ko ang bayong na iniwan ko sa hardin. Napuno ito ng mga pirasong ginto ng mga nilalang. Ang bigat nito ay nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa aming buhay. Nang makita ko ang mga simbolo sa mga piraso ng ginto, naalala ko ang mga lumang libro ng lolo ko. Ang mga simbolong ito ay may mas malalim na kahulugan. Bumalik sa akin ang mga kwento ng lolo ko tungkol sa mga sinaunang simbolo at mga sumpa. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Tanong ko sa sarili ko. Binalik ko ang bayong sa bahay at ipinakita sa aking ina. Tingnan mo, Nay, may ginto na tayo. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may naramdaman akong kakaibang kaba sa aking dibdib. Parang may mali, ngunit hindi ko ito pinansin. Sa huling pagbisita ko, dala ko ang huling piraso ng chicken adobo. Handa na akong umalis at magdala ng bayong puno ng ginto. Ngunit nang ipasa ko ang huling piraso ng adobo, biglang nagbago ang anyo ng mga nilalang.
Ang kanilang mga mata ay naging pula at ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kasamaan. Hindi pa kami tapos sa iyo, Shirley. Sabi ng isa sa kanila, may utang ka pa sa amin. Tumakbo ako, dala ang bayong, ngunit nabasag ito at kumalat ang mga piraso ng ginto sa lupa. Ang mga nilalang ay nagsimulang umatake. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga yabag ng mga nilalang na papalapit. Ang mga puno ay nagiging mas madilim at mas nakakatakot. Naramdaman ko ang malamig na hangin na parang mga kamay na humahawak sa akin. Pinipigilan akong makatakas. Tulungan niyo ako. Sigaw ko, ngunit walang nakarinig. Ang hangin ay nagiging mas malamig at naramdaman ko ang presensya mula sa dilim. Sa desperasyon, sinubukan kong magtago sa likod ng isang malaking puno, ngunit naramdaman ko ang mga kamay na humahawak sa akin mula sa lupa. Patuloy akong tumakbo ngunit tila hindi ako makalayo. Ang mga nilalang ay hindi nagpapatalo. Sa huli, naramdaman ko ang malamig na lupa sa ilalim ng aking mga paa at ang mga puno ng mangga ay nagmumukhang mga kamay na humahawak. Ang mga nilalang ay nagtagumpay. Ang katawan ko ay unti-unting naging kahoy at ang diwa ko ay natrap sa loob ng puno. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero alam kong wala na akong magagawa. Ang dating mainit na dugo ko ay naging malamig na dagta at ang bawat hininga ko ay naglalakbay sa mga sanga ng puno. Ang hardin ay naging isang bitag, umaakit ng mga biktima sa pamamagitan ng pangakong kagandahan at mga hiling na matutupad. Nakikita ko sila, mga bagong mukha na puno ng pag-asa, hindi alam ang kanilang kapalaran. Gusto kong sumigaw, gusto kong babalaan sila, ngunit ako'y tahimik na bahagi na lamang ng puno. Ako ngayon ay bahagi na ng hardin, isang babala sa mga susunod na bisita. Ang aking kwento ay nagiging bahagi ng alamat ng lihim na hardin ng Baguio. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga tagapangalaga ng kalikasan, kundi mga halimaw na nagtatago sa likod ng magagandang mukha. Ang mga kaibigan at pamilya ko ay nagsimulang magtaka kung saan ako nagpunta. Walang makapagsabi sa kanila ng totoong nangyari. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang patak ng ulan na lumulunod sa kanilang pag-asa na makita akong muli. Ang hardin ay nanatiling misteryo, isang lihim na hindi kayang tuklasin ng kahit sino. Patuloy itong umaakit ng mga walang kamalay-malay na bisita na naghahanap ng kagandahan at himala. Sa bawat bagong bisita, ang hardin ay nagiging mas mapanganib at ang mga diwata ay mas nagiging makapangyarihan. Ang lihim na hardin ng Baguio ay nagpatuloy sa kanyang kasamaan, naghihintay ng susunod na biktima. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang kaluluwa ko na nagiging bahagi ng hardin. Ang mga bagong bisita ay hindi alam na ako ay naririto, nagmamasid, nagbabantay. Ang aking kwento ay hindi na lamang isang alamat, kundi isang babala. Sana sa pamamagitan ng aking kwento, may isang makinig at makaligtas sa bitag ng lihim na hardin ng Baguio. Mga kaibigan, ang kwento ni Shirley ay isang paalala na ang kasakiman ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa next upload. Tandaan, sa bawat kagandahan may nakatagong panganib. Paalam at manatiling ligtas.